rare, the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys, good morning. Welcome to my channel. And today guys, we're still in the fabulous Bali. So this specific district is parang, I don't know if it's called district, is Kuta. So Kuta is like a city, unlike Canggu and Ubud, which is very traditional Bali. So this one para ka nang nasa city and para na siyang Pattaya. So hindi na siya yung totoong Bali feels. Now, this particular place in Kuta is called Ligyan. So Ligyan itong parang lugar na to. Tapos today guys, we are going to the Ligyan food court. So dalhin ko kayo doon, tingnan natin kung ano yung mga meron doon. Kasi I believe there are 34 stalls now offering different cuisine, like international cuisine from Thai to whatever you want. Now, before that, kwento ko lang sa inyo guys, the reason why I'm here in the beach right now is because naligo ako guys, nagpapatan ako. Kasi naiinis ako kasi hindi pantay yung kulay ko. Parang, yes, umiinom ako ng gluta. Yes, nagpapapaya soup ako. Pero, hindi siya pantay. Naiirita ako kasi maitim yung kilikili ko, maitim yung singit ko, maitim yung itlog ko. Ay, kemi lang. So, di ba? So, gusto ko sana guys, yung mala Teche Agbayani na pantay yung itim, magmula ulo hanggang talampakan, ganon. So, kaya bumili ako guys ng tanning lotion. Kaso lang guys, ang tanning lotion or anything that is about sun, like sunscreen, tanning lotion, lahat siya super mahal. Well, probably because ikaw ba naman harangan mo yung effect ng sun sa balat natin. So kasi isipin nyo guys, kung hindi kayo gagamit ng anything sunscreen, maluluto yung balat nyo at yun yung nakikita nyo na nagbabakbak na parang karne, na parang lechon. But because of the sunscreen that we use, mangingitim ka pero wala sa yung maluluto, wala sa yung magbabakbak. So ganun ka powerful yung sunscreen. Hence the reason why it is actually very expensive. So yun guys, nagpapatan ako specifically yung dito sa may kilikili, yung part na yan na maputi tapos maitim yung kilikili. Gusto ko pantay siya. Tapos yung dito sa may hita, sa may singit, gusto ko pantay siya. Gusto ko pantay siya na maitim. Ayoko nang maitim yung singit, maputi yung hita. Maitim yung kilikili, maputi yung braso. So, I'm trying to achieve a perfect uniform tan all over my skin. Kaya, pinaghihirapan ko kahit na alam ko sa sarili ko na natatakot ako na alam mo yung the aging effects of the sun. Kasi nga, di ba, because of the sun, nagkaka-wrinkles tayo and all. Pero hopefully, maano naman siya, ma-counter naman siya nung sunscreen na nandun sa tanning lotion na gamit ko. Na sana, hindi ako magkaroon ng wrinkles at hindi tumanda yung balat ko because of tanning under the sun. So, yun guys, that's the reason why. Kasi nga, di ba, Pilipino naman ako, Asian. So, might as well ata tanggapin ko na ganun dapat yung kulay ko at i-ano ko na siya, i-flaunt. Kasi malay nyo guys, dahil sa kulay na yan, makilala ko na yung lalaking magpapabago ng aking kapalaran. Charet! So yun. So, para alam mo yung pagpasok mo ng bar, you're tan, Filipina, Asian, di ba? Mga Teche Agbayani look, ganon. So, there guys, enough na muna sa kakukudaan ng atin nyo. Punta na tayo sa Ligyan Food Court. So, ito na nga mga kapatid. Na-stress ako kasi ewan ko kung ubos na yung allotted gigabyte ko sa SIM na binili ko dito kasi hindi ako makakonect ng maayos sa internet. Kanina pa on and off. Tapos, hindi ako makakuha ng motor sa sasakyan. So, ang layo, paano ako uuwi? Ngayon, napadpad ako sa Circle K. Meron palang free wifi doon pag bumili ka. Ay, nakapag-book ako ng Grab, na motor. So, nandito na ako ngayon guys, sa Ligyan Food Court. But unfortunately, hindi lahat bukas. Parang bukas ata to talaga paggabi. Pero pag ganitong tanghali, hindi lahat bukas. Mabuti nga merong bukas na mga 2 or 3. So, nandito ako sa isa. Pakita ko sa inyo yung place. Pero mas alive to paggabi. Okay, so pakita ko sa inyo yung place. Yan yung entrance. Tapos ayan ayan yung mga stores.
Kasi nadaanan ko to paggabi, maliwanag na maliwanag, tapos ang daming tao. Ayan. So, ito yun guys. Ganyan. So, kaso nga lang, tanghali pala hindi bukas lahat. So, ganun ang eksena. But, nevertheless, nandito rin lang naman na tayo. Let's eat. Umorder na ako, tapos pakita ko sa inyo yung in-order ko. And then, let's review kung kamusta naman. Kasi sobrang mura siya. Wala siyang pinagkaiba sa mga kainan na makikita nyo sa kalsada or sa street food. So, sobra siyang mura. In fact, I can still order another if I want. So, let's try. Let's check. Ito pala guys, lychee iced tea na binili ko sa Circle K. Nauna siya ako kasi nung ginawa na nung girl, powder siya na tinunaw lang sa mainit na tubig tapos nilagyan ng yelo. One thing guys, here in Indonesia, here in Bali, hindi masyadong bongga yung mga juices nila. Wala silang masyadong mga fresh juices, wala silang masyadong mga fruit shakes and all, unlike sa Thailand na lahat ng pwedeng mainom at lahat ng pwedeng magawa out of fruits, out of yogurt, out of milk, meron silang ganon. Yan. So and at the same time sa Saigon naman guys, sa Vietnam, marami din sila ng mga citrus fruits with, juices with honey. Dito wala masyadong ganun guys. So, eto na pala guys yung food. Ayan na eto na yung food. Marami siya tingnan. So, let's see kung ano ang eksema. Oo, let's eat! Ayan guys, kakain na tayo habang mainit pa ang lafang. So, mura lang to guys. This is only for 25k. Tapos parang ang dami niya na. Hopefully, hindi ako ma-disappoint. Ito guys, kung makikita nyo, itong hinahalo kangkong na merong sambal, merong sili. Tapos ito guys, ewan ko kung ano to. Ito yung satay nila, satay. Masarap siya guys. Meron siyang halong curry something. So, tikman naman natin guys ang walang kamatayang kangkong. Masarap din. Tapos tikman naman natin to guys na chicken, parang chicken and curry sauce. Very Indonesian ang flavor. Ito guys, this is what they call tempeh. Ano din siya? Kapamilya siya ng tofu. Ito guys, fried chicken. Ito tofu. At ito naman yung shrimp guys. Di ba? Hindi na masama. Hindi na masama for 25,000.
Tapos ito guys na kangkong, merong mga kasamang mani. Mani na luto. Ganun yung mga pagkain. Diba sa atin yung mani pinupulutan? Dito guys inuulam. Ganun. Labang ka. Guys yung mga mani. Yun guys, kain muna ako para hindi masyadong mahaba ang vlog. Mamaya na lang natin i-end kung ano man ang mga eksema, okay? Tapos na ang atin yung kumain. Now, okay naman siya. Now, ito guys, pakita ko ulit sa inyo yung plate, yung buong plate. So, ayan yun guys, para siyang rectangular. Tapos buhay na buhay ito paggabi, ang daming ilaw. Tapos pati yung mga upuan nakakarating dito sa gitna. Oo, so yun, kaso nga lang, tanghala ako pumunta kaya wala masyadong tao. Now, hindi siya kasing, alam mo yun, fabulous or ingay or kasing busy ng mga food court or mga kainan sa Thailand. Dito parang normal lang. Good afternoon guys! Welcome to my channel. And today, pupunta tayo guys sa Karatig Puok. Karatig lugar ng Kuta kasi dito guys sa Kuta wala naman masyadong ganap. I mean, there's the beach and there's the mall. Maliban doon, wala siyang masyadong para mga tourist attraction or mga temples and everything. So, but then, kumbaga ang gagawin mo lang dito sa Kuta is to chill. Go ka sa beach, inom ka ng bintang sa beach while sunset, or dito ka sa hostel, makipagchika-chika ka dyan, inom ka ng bintang while swimming sa pool. Now, ganun lang, super chill lang talaga. Now, but then, ang Kuta guys is katabi lang mismo siya ng Seminyak. So, I was supposed to get a hostel there in Seminyak. Pero nung naghanap ako, mas mura tong the hostel dito sa Kuta. Kaya ito na lang yung pinili ko. Pero magkatabi lang siya, Seminyak and Kuta, and then airport. And one of the reason as well kung bakit pinili ko yung Kuta kasi malapit na malapit sa airport. So kung uuwi ako ng Pilipinas from here, ang lapit na lang, 50,000 na lang yung pamasahe sa taxi. So there guys, today we will explore. Pupunta tayo ng Seminyak kasi malapit na malapit lang siya. As in sa motorbike, ang babayaran lang is 15,000. So ganun siya kalapit. So gusto ko kasi guys yung I explore places. Hindi lang yung tourist places, kundi gusto ko din nadaanan yung mga roads, yung mga streets and everything. So that's what we are going to do today. So tara, samahan niyo ako. Ayan guys, nakita ko sa map, dito si Kuya manggagaling. So siya na siguro yan. So, ano bang ano niya? ZM, 5571ZM. Okay, tanungin natin. Michael Munoz? Yes, going to Seminyak? Yeah. Okay. So yun guys, nakarating na nga tayo dito sa Seminyak. Na malapit lang naman, mga around siguro 20 minutes or 30 minutes, hindi pa nga 30 minutes yung biyahe. Ano guys kasi, yung Kuta, it's a city na yung dating ng mga stores and the streets, ang liliit, para siyang Pattaya
while here in Seminyak, parang bumalik yung dating yung dating Balinese vibes na na-experience ko sa Canggu and sa Ubud. So like, because of the stores that are familiar, nakita ko rin siya sa Ubud, nakita ko rin siya sa Canggu. Ganito. So, parang nabuhay ulit yung Bali vibe. So, I'm gonna show you guys kasi nandito yung Seminyak Square. Nakikita ko to guys sa nakikita ko to sa mga vlogs. So, I thought nga, yung beach walk na mall, eto yon. So, puntahan natin. I'm excited kasi alam nyo yun, pag nakikita ko sa mga vlogs tapos napupuntahan ko, parang natutuwa ako. So let's go and check and see. So ayan yun guys, Seminyak Square. So dito natin pupuntahan kasi ito mismo yung nakikita kong entrance. Yung nakikita kong entrance sa mga vlogs hindi naman siya mall kasi para lang siyang square. Kasi iba naman yung beach walk na pinuntahan natin kasi mall talaga yon. So that was big. Ito parang square lang siya. So it is called Seminyak Village. So exactly guys, kung ano yung nakikita ko sa mga vlogs. So here, Seminyak Village. Tapos ito yung entrance. And tapos meron ding Candylicious dito, yung candy store doon sa beach walk. So, let's explore guys kung anong meron sa loob. So, ito yun guys. Marami ding mga jewelry. Tapos, meron ding tindahan ng iPhone and everything. Tapos, may Steve Madden guys. You know what? Hindi ko alam kung may Steve Madden tayo sa Philippines. So yan, Steve Madden is a famous shoe store. Ayan, tingnan nga natin kung may Steve Madden for men. Check nga natin. Wala. Puro lang pang girl. Steve Madden for girl. Pero ang gaganda. It's just that walang panlalaki. Okay, and then of course may H&M. Ang daming mga ang daming mga tapos syempre ito Crocs. So kayo na bahala guys kung ano mga eksena. Mag-iikot-ikot lang tayo dito. Ayan, may polo din doon. Ikutin natin yung mall mamaya. Ayan guys, ang dami talagang Polo Ralph Lauren store dito sa Indonesia, especially dito sa Bali. As in super. Kahit naman tayo guys sa second floor. So, today's vlog is all about exploration. Wala tayong specific na place na pupuntahan dito sa Seminyak. Pero mag-iikot-ikot tayo sa Seminyak and we'll just enjoy the view or kung ano man yung makikita natin. Ayan. So, ito na yun guys. Mga damit, mga pulselas, mga kung ano-ano mga craft. Ito, tingnan natin kung meron tayong makita ang magandang, kaso lang ang dami ko ng guys, ang dami ko ng mga ang ganda, super, ang ganda nito guys. Bongga. Tapos ang dami ko ng mga singsing. Ayan yung mga singsing ko guys. Nakikita nyo yan. So parang nakakaloka naman kung bibili pa ako. Baka naman ma-hold up na ang ating pag nagkataon. So, chika-chika muna tayo dito. Ang ganda ng bag na yan guys. Yung violet, saka yung green. Bongga. Akyat tayo guys. Tingnan natin kung ano ang eksema dito sa taas. Kung merong mga kimi-kimi dito sa taas. Parang ang ganda. Dito muna tayo guys. Ano to? Face body nail. So parang meron pala ditong viewpoint. Ito parang spa. Tapos ito viewpoint of all the Seminyak Chururut. Ayan. So mamaya lalakarin ko guys papunta sa dagat. Mag-iikot-ikot ang lolo niyo sa Dagat Chiba.
So ayan na guys, let's explore na. Let's walk towards the beach. Now ayan guys, may Starbucks oh. Pero ang liit lang, halos walang tao. So hindi masyadong uso dito guys sa Indonesia yung Starbucks. Kasi ang dami ditong mga, alam mo yung mga super gaganda, super picturesque and Instagrammable na mga cafe. So yun yung usong-uso dito. Tapos ito guys, ito yung Hairburist na binilan ko ng something. Tingnan ko kung may mabibili ulit ako. Magtingin lang ako kasi meron ako ditong gustong bilhin. Tapos bumili ulit ako ng ng yung nirarab sa ilong saka dito sa Sentido. Meron ako nun lemon, tapos ito bumili ako lavender. So ayan guys, oh, meron na namang Ralph Lauren store. Sa ayan nakikita nyo. Ano ba yan? Ayan, Ralph Lauren. Ang daming Ralph Lauren polo store dito guys sa Indonesia. Sa Philippines, ni isa wala. Ganun lang eksena, nakakaloka, di ba? Hindi pa nga ako nakakalimang akbang. May polo Ralph Lauren na naman. Ang daming polo dito guys sa Indonesia. Ewan ko kung bakit. As in super. Kasi hindi ko na alam kung saan na to. Pero susundan ko lang tong Eczema Latik para makarating tayo sa Beach Latik. Di ba mga Frenilyn? Malay nyo, malapit na yung Beach Latik. Ayan guys, yung Cayo Aya Square. Hindi ko alam kung ikutin ko kasi nagmamadali ako. Gusto kong makarating sa gusto kong makarating sa dagat kasi gusto kong mag-chill doon bago dumilim. So let's just, kasi pare-pareho lang naman yan guys. So silipin lang natin tapos ayan, so yun, this is the Cayo Aya Square. Tapos maglakad na tayo guys papunta sa dagat. Yan guys, ang ganda ng puno na to oh. Very old tree. Hindi ko alam kung malayo pa ba yung dagat dito. But I am enjoying the walk. Very Balinese walk. So let's see. So yun guys, ito parang mga Fabulous Beach Resort. Going there. Oh, tapos ako naman, papunta naman daw ako dito sa left corner. Dito naman daw yung papunta sa beach. So let's see what is there at the beach. Now ito guys, nakita ko to, para siyang sikat siya itong kudeta na to. Nakikita nyo yan, kudeta. So hindi ko alam kung magtanong na lang tayo. Totoo nga guys, ito nga yung papunta daw sa beach. So parang social naman. Tapos meron bang mga tindahan ng mga damit dito oh. Nakikita nyo yan guys. Mukhang ang gaganda. Sudesu. So hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dito ba ako sa kudeta? Kasi parang ito yung kudeta. Tapos mukhang dito yung beach. So hindi naman tayo pupunta sa kudeta, dito tayo sa dagat mismo. Eto na yun guys. This is now the Seminyak Beach. So eto yun. Let's go down para makita natin kung anong meron dito. Tapos turo ko sa inyo yung mga directions. So there. So on that side guys is the Canggu part, papunta doon. Canggu part. And dito naman ako nakatira. Diyan naman ako sa diyan naman ako sa Kuta part. Malapit lang pala kung babaybayin mo yung kung babaybayin mo yung beach, malapit lang. So diyan ako nakatira guys, Seminyak part. Ito naman yung Canggu part. So there. So hanap muna tayo guys na mapagchichilan kasi I wanna drink some
beer. So yun guys, dito sa Seminyak, very rustic lang, very raw lang yung beach niya. Hindi kagaya sa dito sa Seminyak yung beach, hindi kagaya sa Kuta na very modern and very posh with all the infrastructure. Bawat lakad mo merong CR na may pay, tapos may mga showers, tapos may mga gates, yung basta mas modern and mas gawa yung infrastructure sa Kuta when it comes to the beach. Dito very normal, very natural, very rustic, parang sa Canggu din, ganon. Yan guys, I bought this beautiful batik bato sarong. This is only for, initially binibigay ni ate sa akin 200, tapos natawaran ko siya ng 130. Ang maganda sa kanya guys, kasi meron siyang sequins. Nakikita niyo itong mga makintab na yan, sequins siya, para siyang gown, hindi siya tela lang, it's with a sequin. So I got it for only 130,000. So hindi na masama, di ba guys? So this is so beautiful. No, kung lalabang ko to, hindi ko siya pwedeng laban sa washing machine, otherwise matatanggal yung mga sequins. So sa kamay lang to, banlaw-banlaw lang. Di ba? Ang ganda. Super. So that's the sunset guys, and nakikita nyo meron mga kites. Yung kites na is para mga galleon ships. So there. I guess I'm gonna end the vlog here before pa dumilim. Now, nakita nyo yung travel natin from Kuta to Seminyak. So, Kuta, Seminyak, Canggu. So, Seminyak is in between Kuta and Canggu. And I am staying right now in Kuta. So, around 20 to 30 minutes yung travel natin. Tapos, inikot natin yung mga streets. Now, bumalik sa alaala ko yung Balinese vibes kasi yun yung wala sa Kuta. Sa Kuta guys is parang very city, very modern, parang very Pattaya sa Thailand. So, this one, yung mga stores na nakita ko sa Ubud, nakita ko din dito sa Seminyak. Tapos yung look ng mga stores and cafes and hotels and resorts, very Bali. Samantalang sa Kuta, parang very modern na siya. So there, I miss this, and I hope you enjoyed and had fun while being with me on this adventure. So guys, soon I will be going home to the Philippines for a while. So that's gonna be on Saturday, 1:30 a.m. or literally Friday night. So this could probably be my last vlog here in Bali because there's not much to go to and there's not much to do except stay on the beach and drink bintang. And hindi naman ganun kaganda i-vlog mo yung uupo ko lang dito at pag-iinom ko lang. So if I will not be able to think of what to vlog about tomorrow, this is probably my last vlog here in Bali. Okay, so soon I'll be back. Thank you so much guys for joining me here in Bali Adventure. Have a great day and God bless, Mama! Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!